Nagsalita na po ang mayor ng Porac, Pampanga kung saan nadiskubre ang umano'y pinakamalaking illegal na pogo sa bansa. Mula Porac, Pampanga, may ulat on the spot si Jonathan Andal, exclusive. Jonathan? Connie, hindi raw siya protektor ng pogo. Yan ang depensa ni Mayor Jaime Capil ng Porac, Pampanga ngayong umaga. Matapos madiskubre dito sa kanilang bayan itong pinakamalaking pogo compound na sinalakay ng mga otoridad dahil sinasabing sangkot sa umano'y pang-torture, human trafficking, scam at prostitution. Kanina sa flag raising ceremony sa munisipyo, sinabi ni Mayor Capil na ngayong 2024 hindi nila binigyan ng local permit ang Lucky South 99 na nag-ooperate sa naturang pogo compound dahil may paglabag ito sa regulasyon ng BFP o Bureau of Fire Protection. Kung protektor daw siya ng pogo, dapat pinalusot na niya ang simpleng violation nito sa BFP. Giit pa ni Mayor, hindi niya pagmamayari ang lupang kinatatayuan ng pogo compound. Bago pa raw siya naging mayor, nakatayo na raw ito. Wala raw nakarating sa kanyang reklamo sa naturang pogo. Kung meron daw, baka siya raw mismo ang nanghingi ng search warrant para mahuli ang mga nasa loob. Nitong May 3, binalak daw nilang inspeksyonin ang loob ng pogo compound pero hindi raw sila pinapasok. Kaya nagpapasalamat daw sila sa PAOK at nangakong handa sila makipagtulungan sa national government. Panawagan naman ni Mayor sa mga taga-Porac, huwag maniwala sa fake news. Sana raw magtiwala pa rin sila sa kanyang liderato. Hindi raw siya gagawa ng ikapapahamak ng kanilang bayan. As of 2024, alata pong inisyong permit king Lucky South 99, which is the Pogo, because they are in negative list of the BFP. Anya ito po comply detang kanilang violations. Balang po sasabihan na maging protector tamo po ning Pogo. Makanano tamo pong maging protector nung itang simple violation na pwede tanang palampasan pero tayo papelampas banganta maging lang compliant. Connie, ngayong tanghali ay magre-resume ulit yung search operations ng PNP-CIDG dito sa loob ng Pogo compound. Day 4 na ngayon ng paghalughog doon sa loob para sa mga ebidensyang pwede pa nilang makuha. Sa 46 na buildings dito sa loob ng Pogo compound, 12 na yung nasusuyod ng mga pulis. Yan muna ang latest mula rito sa Porac, Pampanga. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Ito ang inyong Regional TV News. Arestado sa Marawi, Lanao del Sur ang isang commander ng Moro Islamic Liberation Front. Naaresto si Jovi Sangila na may mga alias na Jovi, Najib Onga Sangila at Commander Wahab Gara sa operasyon sa Barangay Tuka. Ayon sa PNP-CIDG, kasapi siya ng 102nd Guerrilla Base Command ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng MILF. Kabilang din daw siya sa mga most wanted person dahil sa ilang krimen at may patong sa ulo na aabot sa 1.3 million pesos. Nakakulong na siya sa detention facility ng probinsya. Wala siyang pahayag. Balita naman mula sa Kibungan, Benguet, mahigit sa 100,000 pisong halaga ng marijuana seedlings ang sinunog. Nadiskubre ang mga ito sa 2 marijuana plantation sa Sitio Bana sa Barangay Takadang. Walang naresto sa operasyon. Magsasagawa naman daw ng follow-up operation ang mga otoridad. Sa La Trinidad naman, 2 sako ng marijuana ang natagpuan sa tabing kalsada sa Lamut Road. Ayon sa La Trinidad Police, magsasagawa sila noon ng pagpapatrolya nang mapansin ang kahina-hinalang sako sa gilid ng kalsada. Tumambad sa otoridad ang aabot sa mahigit 3 milyong pisong halaga ng marijuana stocks. Patuloy ang investigasyon ng otoridad. Nangibabaw ang galing ng mga atleta mula sa iba't ibang universidad sa NCAA Season 99 Track and Field Championship. Itinanghal na champion sa senior division ang Jose Rizal University matapos makakuha ng 826.55 points. Second place naman ang Mapua University na may 584 points. Habang third place ang Arellano University sa score na 540 points. Kinilala bilang most valuable player sa senior division
si Frederick Ramirez ng JRU. Sa Junior Division naman, ang University of Perpetual Health System Dalta ang itinanghal na overall champion na nakakuha ng 804.5 points. Second place ang Jose Rizal University at third place ang Arellano University. Si Marvin Ramos ng University of Perpetual Health System Dalta naman ang MVP sa Junior Division. Ngayon pong Lunes, araw ng flag raising ceremony, may ilang government offices na ang sumunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na isama na ang bagong Pilipinas hymn at pledge sa seremonya. Kontra dyan ang ilang mambabatas dahil hindi naman daw yun kinakailangan. Balitang hatid ni Nico Wahe. Bukod sa lupang hinirang at panatang makabayan, ipakakanta na rin ang bagong Pilipinas hymn. Pilipino at bagong Pilipinas. Sa Memorandum Circular Number 52 na pirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin nitong June 4, inaatasan ng government agencies kasama ang government-owned and controlled corporations at higher educational institutions na kantahin ang bagong Pilipinas hymn sa lingguhang flag ceremony. Kailangan din bigkasin sa flag ceremony ang bagong Pilipinas pledge. Para raw maitanim sa bawat nagtatrabaho sa gobyerno ang prinsipyo ng bagong Pilipinas na siyang brand ng gobyerno at pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Inilalarawan ng bagong Pilipinas bilang may prinsipyo, may pananagutan at maaasahang gobyerno na pinagtibay ng mga nagkakaisang institusyon ng lipunan. Pero may ilang tutol sa utos ng Malacanang. Ayon kay House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi na raw ito kailangan pa. Kasi parang nire-revise na naman nito yung history. No, nakita naman natin yung panahon ng martial law. Tapat na ako doon sa lupang hinirang tsaka yung panatang makabayan na nire-recite kada flag ceremony. So hindi na kailangan itong mga branding ng present administration. Ayon naman sa bagong alyansang Makabayan o Bayan, ang paulit-ulit daw na pagbigkas ng bagong Pilipinas Pledge ay hindi makakakumbinsi sa maraming Pilipino na mayroon talagang bagong Pilipinas. Wala pang pahayag ang Malacanang sa mga puna sa utos. Kaninang umaga, tinugtog na sa Caloocan City Hall ang bagong Pilipinas hymn. Pag naman, no problem. Yun talaga sa patakaran to, so dapat sundin. Bilang mamamayan ng natin, Pilipinas. Ayos naman, mabuti naman. Kasi dadagdag lang naman, di naman mawawala yung dating Saka yung sinabing pagbabago, edi yun talaga ang di ba? Pagbabago. Okay lang po kasi kung ano yung patakaran, dapat naman sundin. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto naman, kahit uso na ang digital at online games, may mga laro talagang hindi humaluluma ng panahon. Gaya ng mga larong kalye at bahay-bahayan. Sa Zambales, kinatutuwaan ngayon ang luto-lutuan ng isang baby dahil daw sa kanyang kalaro. Patato pa ako. Maglalaro din pala akong ganito. Inatanggal ang angas ng bida natin from Botolan. Si Mark na certified titong barako raw, naging cutie kusinero ng pamangkin na si Yana. Gina G, para iwas iyak si baby. Bumili kasi ng dinner si mommy at daddy, kaya sub muna si Tito sa babysitting bukod sa pagiging hairstylist at gala body. 2 million views na po ang video na yan. Mark at Yana, ang inyong Tito Pumpkin bonding ay trending! Cute ni Tito. Oo, hindi natin dapat tinatanggal yung posibilidad na kahit na gaano ka-macho, pwede makipaglaro. Yan yung memories na makikreate nila na maganda. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.